Tutuloy lang po natin ang ating pag-aaral sa series ng Matthew chapter 7. This time naman po, nasa verses 15 to 20 na tayo. Hayaan nyo naman kung basahin ko po muli ang ating passage. This time naman po sa Tagalog. Matthew chapter 7, verses 15 to 20. At ganito po ang sinasabi. Matthew 7 verses 15 to 20. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwan sa loob ay mga lobong maninila. Sa kanilang mga bunga ay inyong makikilala sila. Nakapuputi baga ng mga upas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan. Gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabubuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Kaya sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Ito po ang salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos. So mga kapatid, kapag bumibili po tayo ng mga gulay at mga prutas sa talipapa o namimili sa ating suki, sa pinakamalapit na grocery, may ginagawa po tayo, di ba? Bago tayo umalis sa ating, doon sa binilhan natin ng gulay at prutas. Diba? Binibilang natin yung sukle. Meron ba dito hindi nagbibilang ng sukle? Tanggap lang ng tanggap. So binibilang natin yung sukle. Bakit? Para alam natin kung ano yung sinukli sa atin, kung tama ba o hindi. Nire-review natin ang resibo kung meron man. Diba? Para ma-check natin kung tama yung pinunch in at kung tama yung pagkakalagay doon, pag-a-account ng mga bagay na binili natin. And of course, tinitignan natin one last time kung ang mga prutas o gulay na nilagay sa plastic bag ay yung ating pinili. Hindi ka naman pwedeng sasabihin mo lang, ayan, gusto ko, tapos okay na, aalis na ako. Diba? Tinitignan natin kung yun nga yung pinili natin. Bakit natin ginagawa yun? Gusto natin ma-assure na walang nahalong bulok doon sa pinili natin. Ayaw natin kasi anong use kapag bumili tayo, hindi natin na-check, tapos pag uwi natin, may bulok. Diba? Anong pakiramdam natin? Parang na-scam tayo, di ba? Parang scam. At ayaw natin yun. Laganap po sa mundo natin ngayon ang mga nangangaral ukol sa Biblia. At ang dami rin nagsasabi na totoo daw ang kanilang sinasabi. Ngunit lahat ba sa kanila ay nagsasabi ng totoo? Oo, marami sa kanila nagsasabi ukol sa Biblia. Marami sa kanila nagsasabi na, mula ito sa Biblia. Pero ang tanong, ilan ba sa kanila nagsasabi na totoo? O ang sinasabi lang ba nila ay opinion lang ng tao? Sinasabi lang nila yun para makapanling lang. Para po hindi tayo naloloko, kailangan po natin gawin ang ating homework. And we need to study. Sa 1 Thessalonians chapter 5, inutusan po ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Thessaloniki na sabi niya, examine everything carefully. Examine everything carefully, hold fast to that which is good. Dahil nung time na yun, naloko sila. Naniwala po sila doon sa chismis na hindi na kasama sa resurrection ang mga naunang namatay. And so kawawa naman
Ang mapalad daw ay yaong maaabutan ang pangalawang pagparito ni Kristo sa buhay na ito. So ngayon, nanlumo sila kasi hindi pala nakasama yung mga yumao na, yung mga nauna na namatay. Yun yung issue dito sa 1 Thessalonians chapter 5, 4 and 5. Kaya sinabi niya, examine everything carefully. Hindi tama yung chismis na narinig niyo. Tapos si Apostol Juan rin, sa 1 John chapter 4, tahasan po niyang sinabi sa kanyang mga dinidisciple, Beloved, do not believe every spirit. Or pwede rin sabihin, do not believe every teaching. Huwag kayo agad-agad maniniwala. Ang ginagawa ng iba sa atin, left and right, makikinig ako dito, makikinig ako dito, makikinig ako dito, makikinig ako dito. And then in the end, anong natutunan mo? Alam mo ba kung saan ang katotohanan? O ang batayan mo ba kung bakit ka nagpatuloy sa pakikinig dyan ay dahil gusto mo lang? Pero hindi naman talaga nakabatay sa katotohanan. Baka kagustuhan mo lang yan. Sabi niya, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits. Or test the teachings to see whether they are from God. Because many false prophets have gone out into the world. Tinuro po ng mga apostol na test everything. Ibig sabihin, all teachers and all teaching dapat sinusubok. Huwag kayong agad-agad na maniniwala. Suriin ang kanilang mga sinasabi. Kung tama o mali, at kung ito ba ay naaayon sa katotohanan. Kasama pa rin ako dyan? Yes! Walang teacher ang ma-exempt dito. Huwag maniwala agad. Tungkulin po, ang ibig sabihin dito ng mga apostol, tungkulin po ng church, yung buong church, na magsuri at mag-aral. Hindi po tungkulin ng church na mag-party-party. Although hindi masama kung meron tayong mga fellowship and gatherings, meron tayong mga birthdays, hindi masama yun. Pero ang primary na tungkulin ng church ay mag-aral at suriin ang lahat ng nagmumula sa pulpito. Mahalaga po ito sapagkat ang pinag-uusapan dito ay ang karakter ng Diyos. Hindi maaaring magsinungaling ang Diyos. His word is truth. Dahil siya ang ating Ama sa langit, ayaw niya po na nalilim lang tayo ng mga false prophets at sa mga false teaching. Kailangan po nating suriin at subukin ang lahat ng sinasabi ng tao ukol sa Biblia sapagkat ito ang kanyang salita. Hindi basta-basta opinion ng kung sinong tao. Sa ating pag-aaral sa ating series mula sa Matthew 7, verses 13 to 23, panalangin ko po na makilala po natin na ang ating Panginoon ay totoo sa lahat ng kanyang sinasabi, pinapahayag, at pinangako. Nawa matutunan po natin tumugon ng maayos sa kanyang paanyaya, hamon at mga babala habang nabubuhay po tayo sa harapan ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Brief review lang po last week na pag-aralan po natin yung verses 13 to 14, the contrast of two ways. Pinag-aralan natin yung pinagkaiba ng makitid at doon sa malapad na daan. At ganoon din sa makipot na pintuan versus doon sa maluwang na pintuan. And we ask, what is the acceptable response to Christ, the King's demand for righteousness and invitation to life? And in that passage, natutunan po natin na iisa lang ang utos ng Panginoong Jesucristo. Enter the narrow gate. Ngayon naman po pag-aaralan natin yung dalawang uri ng
bunga. Which now leads us dito sa Matthew chapter 7 verses 15 to 20. Buksan po natin ang ating mga Bibles doon sa ating passage sa verses 15 to 20 ng Matthew 7. At ganito po ang sinasabi doon sa ating passage. Beware of the false prophets who come to you in sheep's clothing, but inward they are ravenous wolves. You will know them by their fruits. Grapes are not gathered from thorn bushes, nor figs from thistles, are they? So every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree produce good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. So then you will know them by their fruits. Sinulat po ni Mateo ang aklat na ito para sa mga mananampalatayang Hudyo na nahihirapan dahil left and right silang inuusig. On the one hand, maraming mga kababayan nila ang nag-uusig sa kanila dahil naniniwala daw sila kay Kristo. So tigil-tigilan na daw nila yung kahibangan na yun. On the other hand, inuusig naman sila na pamahalaan ng Roma dahil nga sa kanila ibinuton ni Emperor Nero ang sunog doon sa Kapitolyo. Sila daw ang gumawa. Pero sa totoo, siya lang ang gumawa nun para magkaroon ng additional space para sa mga magagara niyang mga building. So, maintindihan natin ngayon na yung hirap na nararanasan ng mga Kristiyano nung panahong ito. At for his part, ni Matthew, nais niyang ituro na si Jesus po ang Mesiyas, ang hari ng mga hari. At siya lang ang karapat-dapat na mangaral ukol sa kaharian. Walang iba. At ang tunay na mamamayan ng kaharian ay marunong tumugon sa kanyang hari. Sabi nga ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 7 verse 24, everyone then who hears these words of mine and does them. Merong connection po ang hear sa do, sa pakikinig at paggawa. Dito po sa ating passage, ang setting po ay nasa gilid po ng bundok and they are overlooking the Sea of Galilee. Dito sa gilid ng bundok sa gilid ng bundok overlooking yung Sea of Galilee, nakaupo ang Panginoong Jesus. At kakatapos lang niya po ipahayag ang pinagkaiba ng makitid at malapad na daan. Now, ang question sa atin sa umagang ito, mula doon sa pinag-aralan natin last week, ay ito. Napansin natin na kakaunti lang ang pumapasok doon sa makipot na pintuan at naglalakad nawala ako. Doon sa narrow road, di ba? Kaunti lang ang naglalakad doon. Kaunti ang pumapasok sa narrow gate, kaunti ang pumapasok sa narrow road. At nakakapagtaka. Pero, napakarami ang pumapasok doon sa malawang na pintuan at sa malapad na daan. Ngayon, sasagutin ng Panginoong Jesus yung dahilan. Bakit gano'n? And so the question we need to ask scriptures this morning is, what is the reason? What is the reason many walk the wide road that leads to destruction? Bakit marami ang lumalakad sa mali? Bakit marami ang mapapahamak sa huli? So ngayon, this now leads us doon sa ating passage. Number 1, unang-una, mapapansin natin may dinescribe ang Panginoong Jesus tungkol sa mga false prophets. Sabi niya, they will come to you in sheep's clothing. In the Old Testament po, ang isang kasuotan ng propeta na nagpapakilala na siya ay propeta ay ang kanyang mabalahibong damit. Doon siya nakikilala. Magaspang ang tela ng kanyang kasuotan. Hindi katulad ng mga royalty, hindi katulad ng mga ordinaryong mga mamamayan. Naglalakad siya, magaspang ang kanyang kasuotan. Pwedeng sackcloth, dahil ang sackcloth po ay simbolo ng repentance ng unang panahon. Or pwede rin yung magaspang na bahagi ng balat ng hayop.
Pakinggan natin ang Zechariah 13:4. Sabi dyan, "Also it will come about in that day that the prophets will each be ashamed of his vision when he prophesies. And they will not put on a hairy robe in order to deceive." Madalas po kasi gayahin ng mga bulaan ang mga kasuotan ng mga tunay na mga propeta. Nais nila kasi na palabasin na legit din kami. So, trying hard sila na patunayan na sila ay sa Panginoon. Ngunit manlilin lang pala. Hirap ka ngayon na mabukod ang totoo sa hindi. Pero dito sa Matthew 7, observe natin ngayon ang kanilang kasuotan. Ang ginagaya po ba nila ay tulad ng unang panahon at ay ginagaya nila yung mga propeta? Ang sabi po dyan ng Panginoong Jesus sa verse 15a, "Beware of the false prophets who come to you." Lumalapit sila sa mga believers. Lumalapit sila sa mga churches, sa mga congregation na sumasampalataya sa Panginoon. "Beware of the false prophets who come to you in what?" Sabi ba dyan? Sa mga magagaspan na damit? Hindi. In sheep's clothing. Hindi na nila ginagaya ang mga propeta sa Old Testament. Ang ginagaya na nila ay ang mga tupa, yung mga sumusunod sa Panginoon. Ginagaya na nila ang takulungan. So ang tanong, paano sila makikilala? Kung ginagaya na pala nila. Sabi sa verse 15, tuloy natin, "Who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves." Nagsisilapit sila sa mga tupa. Mabait. Mukhang mabait. Mukhang maamo. At magaling magsalita. Ginagaya nila yung wika ng mga tupa. At may damit tupa para hindi sila mahalata. Sa mga katuwid, pinalalabas nila na believers din sila. Friends din daw sila ni Kristo. And therefore, they are also your friends. Palalabasin nila na magkaibigan kayo. Pero ano sabi ni Kristo? Tatapwat sa loob ay mga lobong maninila. May napanood akong video this past week habang pinag-aaralan ko ang passage na ito. May napanood akong video ng pagsalakay ng mga asong gubat sa isang kulungan ng mga tupa. Pag nakapasok na yung mga lobo o yung mga asong gubat sa kulungan ng mga tupa, dahil nga walang bantay, usually may bantay yan. Maraming mga malalaking mga aso, mga sheepdog, and usually talagang merong nakabantay na mga shepherd. Kailangan may naka-standby doon. Pero pag walang nakabantay at nakapasok itong mga lobo, nagpa-panic mode agad ang mga tupa. Nagkakanya-kanya sila. At uunahin ng mga lobo ang pinakamahina sa kawan at kakagatin nila sa leeg. Bakit sa leeg? Ang mga tupa hindi naman makalaban yun eh. Hindi naman makakagat yun. Ang kaya lang yan, tumakbo. Siguro ang pwede kanila sipain. Pero wala yun. Pag nakagat ka ng lobo at uunahin nila yung leeg mo, ginagawa nila yun para tuluyan ka ng mamatay. Para hindi ka na makahinga. And so uunahin nila yung pinakamahina at kakagatin sa leeg para hindi na makahinga. Ganon din ang mga bulaan. Ang intention nila ay sirain ang pagkakaisa ng church. Hahanapin nila kung saan ang pinaka-weakness ng church. At sisirain nila ang buong ministry. Remember mga kapatid, at nasabi ko na to before, ang nagdi-divide po sa church, ang nagsisira sa ministry, is not right teaching.
It is false teachers and their false teaching. Sila yung nagdi-divide sa church. Itetest nila ang katapatan ng mga kawan sa salita ng Diyos. Titignan nila kung alam nyo talaga ang nakasulat. Parang katulad ng ginawa, natandaan natin nung tinukso ang Panginoong Jesus. Diba? Panginoong Jesus na to And may tapang ang kaaway na subukin siya sa salita. Mapapansin natin anong ginawa nung kaaway. Ano lang? Magbabanggit, tapos babaguhin niya ng konti yung salita. At ganoon din dito. Susubukin niya ang bawat isa. Kung alam natin nga ba at paninindigan natin ang salita ng Diyos. Susubukan nila kung magdi-divide at magkakanya-kanya ang mga tupa o magpapanic mode at kakalat ang buong iglesia. Ganyan ang gawain nila. Pagkatapos itulad ng Panginoon ang mga hulaan sa mga lobo, dinugtong niya ito. Sa verses 16 to 18, sabi po niya, "You will know them by their fruits. Grapes are not gathered from thorn bushes, nor figs from thistles, are they?" Ano pong sagot? No. Diba? You do not gather thistles and thorns from grapes. And figs. Hindi. Magkaiba yun. Wala namang tinik at dawag sa grapes. Lalo pa sa puno ng igos. So, ang sagot dyan, no. Tuloy. So, every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. A good tree cannot produce bad fruit, nor can a bad tree produce good fruit. Pansin natin ngayon na nag-shift na siya ng kanyang illustration. Kanina, wolves in sheep's clothing. Ngayon naman, ang illustration na niya ay may kinalaman sa mga bunga at saka mga punong kahoy. Agriculture na. Pero napapaisip siguro tayo, bakit ba ang Panginoon kapag nagkukwento siya bakit hindi pa niya diretsahin? Bakit parang patalinhaga siya magkwento, di ba? Bakit hindi niya i-describe in detail kung paano sila makikilala? Mga kapatid, it's because nung panahon nila, ang makakausap po niya ay mga Hudyo. Alam nila ang nakasulat sa Old Testament. And so, ngayon, I invite each one na buksan ang kanilang mga Bible sa Old Testament. Investigate natin, ano ba talaga ang nakasulat sa Old Testament tungkol dito sa sinasabi ng Panginoon na mga yung pamumunga, yung mga punong kahoy na mabuti at masama, meron bang sinasabi sa Old Testament tungkol dyan? Yes, meron. So, ngayon, pinahayag ng Diyos sa Lumang Tipan at alam ng mga tao ang nakasulat ukol dito sa subject ng mga false prophets. Buksan muna natin sa Deuteronomy 18:21 to 22. At ganito ang sinasabi ng Panginoon ng Diyos tungkol doon sa mga false prophets muna. Paano malalaman na sila ay false prophet? Ganito ang sinabi ng Diyos kay Moises. Verses 21 to 22 ng Deuteronomy 18, sabi niya, "You may say in your heart, how will we know the word which the Lord has not spoken?" Hindi yung sinabi, the Lord has spoken, kundi the Lord has not spoken. Paano namin malalaman kung kasinungalingan ang sinasabi niya? Verse 22, "When the prophet speaks in the name of the Lord, if the thing does not come about or come true, that is the thing which the Lord has not spoken." So hindi daw nagkatotoo ang sinabi nitong bulaang ito. The prophet has spoken it presumptuously, you shall not be afraid of him. And therefore, hindi dapat siya katakutan. May mga ganyan ngayon. Ganyan ang nagtuturo na kung ano-ano, tapos tatakutin ka pa. Mananakot sila. O sige, pag nahalata mo sila at kinonfront mo sila kung ano-anong sasabihin sa'yo, touch not the anointed.
ako ay mula sa Diyos. Wala kang karapatan na pagsabihan ako dyan. Sinusumpa kita o patay na o di natakot ka na dahil hindi mo alam na wala pala siyang otoridad na magsalita para sa Panginoon. And therefore, ano sabi dyan? Huwag mo siyang katakutan. Do not be afraid of him. He has spoken presumptuously. Sa mga tuwid, pinalalabas nila na sinabi ng Diyos, ngunit hindi nagkakatotoo. Pinalalabas nila na sila ang kumakatawan sa Panginoon, sila ang ambassador, sila ang representative, ngunit, hindi pala totoo ang kanilang pinagsasasabi. Therefore, hindi sila dapat nakatakutan. Talikuran nyo. Huwag niyong pakinggan. Ngunit bukod sa kanilang sinalita, may iba pa bang tanda? Meron. Yun nga yung sinasabi dito ng Panginoong Jesus. May kinalaman sa pamumunga. In biblical times, ang ubas at ang igos, hindi ko lang alam kung nakatikim kayo ng igos or figs. Karaniwan, pag nakakatikim tayo ng figs, minatamis na. Diba? Minatamis na siya eh. Marami siyang seeds sa loob. At naturally, matamis na, meron na siyang may matamis na na siya, na flavor. Ganyan lang siya kalaki. At usually nilalagay siya sa mga biscuits. Ngayon ito, sinasabi dito sa Old Testament, ang tungkol sa pagiging valuable nitong ubas at igos. Commonly kasi ginagamit ito sa kanila. Ang ubas at saka igos ay simbolo ng abundance, ng blessing ng Panginoon. Hindi lang yun. Pag pinag-usapan ang pamumunga, ito po ay naglalarawan ng kasaganaan at syempre, matatandaan natin, ibinabalik tayo agad doon sa Genesis chapter 1. Diba? Sa Genesis 1:28, matatandaan natin, nung ninilikha na ng Diyos ang langit at lupa, at nang likhain niya ang tao, ano ang blessing na binigay niya sa tao? Be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. So to bear in season is to be blessed by God, according to the covenant of creation. Sa mga tuwid, lahat ng bagay sa creation namumunga ayon sa kanyang panahon. Ang question mark, pag dumating yung panahon na yun at hindi ka namunga, ano yun? Question mark yun. Pagpapala ba yun? Hindi. Naalalaman natin, kahit sa New Testament, na ang mga bagay na ito, pag hindi ka namunga sa panahon yun, na binigay sa iyo ng Diyos, ibig sabihin, sinumpa ka. Ang pagiging fruitful ay sagisag ng kasaganaan at blessing mula sa Diyos. Ini-expect ng Panginoon na mamunga ang lahat ng nilikha, lahat ng punong kahoy na namumunga sa takdang panahon. Sabi nga po, kung matatandaan natin ang Psalm chapter 1 verse 3, ganun din ang tinutukoy dito ng mga awit ukol sa mga matutuwid. Sabi sa Psalm chapter 1, verses 1 to 3, how blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. So gano'n niya kamahal ang salita ng Diyos. At pinagbubulay-bulayan niya, pinag-aaralan niya ito day and night. Verse 3, he will be like a tree firmly planted by streams of water, which yields its fruit in its season. Matutulad daw siya, itong blessed man, itong pinagpalang tao, ay matutulad sa isang punong kahoy na itinanim sa tabing ilog. At namumunga siya sa kanyang panahon. And its leaf does not wither, and in whatever he does, he prospers. So, makita natin dito sa larawang ito, ang kanyang kasiyahan at pagmamahal sa salita ng Panginoon ay namumunga. Nakikita ito sa kanyang mga gawa, sa kanyang mga desisyon sa buhay. Kita sa kanya ang sigla at maayos na kalusugan.
Ang tanong ngayon, so ganyan ang sinasabi ng Old Testament sa namumunga. Nandyan ang blessing ng Panginoon. Pero paano yung hindi namumunga? O yung binasa kanina ni Jonah, paano kung namunga ng masamang bunga? Noong panahon ito, familiar sila sa mga larawang ito sapagkat agricultural po ang economy ng Israel. May mga passages din sa Old Testament ukol sa masasamang bunga. Sa Deuteronomy 29:18, ganito po ang sinasabi. So that there will not be among you a man or woman or family or tribe whose heart turns away today from the Lord our God to go and serve the gods of those nations, that there will not be among you a root bearing poisonous fruit and wormwood. Brief background lang ng passage na ito sa Deuteronomy. Ang Deuteronomy po ay sinulat ni Moises bago po sila tumawid sa Ilog Jordan. Yung mga nagkaling po ng Middle East at nakapunta na dito, alam natin ito. Hindi pa sila, tatawid pa lang sila, papasok pa lang sila sa Kanaan. At pinapaalala dito sa kanila ni Moises na pinili sila ng Diyos. At mula sa kanila, itatayog niya ang itatatag niya ang kanyang bayan. And therefore, hindi ka pwedeng gumawa ng isang bayan at sabihin mo sa mga karatig bansa na kami ay sa Panginoon, pero ang ginagawa mo ay gagayahin mo ang kanilang pamumuhay. Hindi. Dahil ang Diyos ang nagligtas sa iyo, dahil ang Diyos ang nangunguna sa iyo, dahil ang Diyos ang iyong Panginoon, nararapat lang pag tinignan ka ngayon ng ibang mga bansa, naiiba ka. So may pinapaalala ngayon ni Moises kung ano ang dapat na pamumuhay nila. Mag-ingat daw sila, sabi ni Moises, at baka mayroon sa kanila na lumitaw na isang taong katulad ng punong kahoy na mapait at nakalalason ang bunga. Malamang ang tinutukoy dito ay ang pagturo sa mga tao na sumamba sa mga Diyos-Diyosan at lumayo sa Diyos. Yun yung ibig sabihin na nakalalason na bunga. Sa aklat ni Jeremiah, noong panahon ng pagkabilag ng Israel sa Babylon, hinalintulad rin ni Yahweh si Haring Sedekiah sa mga bulok na igos na hindi na makakain pa. Si Haring Sedekiah po ay ang last king. He is the last king of Judah. At inilagay siya ni Nebuchadnezzar II upang pamunuan ang bayan ng Judah para sa Babylon. Ngunit imbis na magtiwala sa salita ng Diyos, nagtiwala po siya sa sarili niyang talino at kakayahan. Pakinggan po natin ang sinabi sa Jeremiah 24:8-10. But like the bad figs, which cannot be eaten due to rottenness, indeed thus says the Lord, so I will abandon Zedekiah king of Judah and his officials, and the remnant of Jerusalem who remain in this land, and the ones who dwell in the land of Egypt. I will make them a terror and an evil for all the kingdoms of the earth, as a reproach and a proverb, a taunt and a curse in all places where I will scatter them. I will send the sword, the famine, and the pestilence upon them until they are destroyed from the land from which I gave to them and their forefathers. Dito nagtaksil po si Zedekiah laban sa Babylon at nilagay niya sa panganib ang buong bayan. Kumakatawan siya kay Haring Nebuchadnezzar. At sinabi ng Panginoon, dyan ka muna. Pero ang ginawa ni Haring Zedekiah, bagamat may tungkulin siya mula sa Babylonia, ang ginawa niya, nakipagkasundo siya sa hari ng Egypt. Ang hari ng Egypt gustong salakayin ang Babylon. So magkaawa yan. In other words, doon, kung ang nangyari ay nakipagkaibigan ka doon sa kaaway ng amo mo. Pagtataksil po yun. At nilagay niya sa panganib ang buong kaharian. Imbis na makinig sa pahayag ng Panginoon kay Jeremiah, mas pinakinggan niya ang kanyang sarili. And therefore, hinatulan siya ng Diyos. At itong malamang, itong dalawang larawan na ito,
ang nasa isipan ngayon ng mga kausap ng Panginoon habang pinapahayag niya ngayon itong good tree, good fruit, and bad tree, bad fruit. Itong mga illustration sa Old Testament, itong mga kwento nung bago sila tumawid papuntang Kanaan at nung nandoon sila, sinasalakay ng Babylon ang lahat ng mga lungsod at kaharian sa Israel. Makikita natin sa mga Old Testament examples na ito ang masama o nakalalasong bunga. May kinalaman po ito sa pagpapalaganap ng maling turo, ng paglayo sa Diyos, at sa hatol ng Diyos laban sa ayaw makinig sa Kanyang salita. Maliwanag po sinabi ng Panginoong Jesus. A good tree cannot produce bad fruit. And a bad tree cannot produce good fruit. Yun yung totoo. Magbihis man sila na tulad sa isang tupa, gayahin man nila ang pananalita at wika at itsura ng mga hinirang, magningning man sila sa kanilang kagandahan, kita pa rin ng Diyos na itim at bulok ang kanilang kalooban. Bukod sa hindi nagkakatotoo ang kanilang mga pahayag, makikilala natin sila ngayon sa kanilang pamumuhay. Yun ang kanilang bunga. Kahit anong ganda ng kanilang tinig, kahit anong galing nila, kahit anong tamis na kanilang sinasabi, makikilala sila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Sapagkat malayong-malayo sila sa Diyos. Pinalalabas nila na marunong silang maging leader sa church. Marunong mag-Bible. Ngunit taliwas ang kanilang pamumuhay sa kanilang tinuturo. Hindi ugma. Dahil marami ang nakatingin sa tao, at sanay tayo sa ganon, di ba? Panonood ka sa TV. Pumunta ka sa mall. Pag narinig, nandyan si Dingdong, nandyan si Marian. Ay, takbuhan lahat. Doon mo malalaman. Ay, bakit maraming tao dyan? Kasi may artista. Nandyan yung mga gwapo at magaganda. Yun yung gusto natin, yung masarap sa ating paningin. Sanay tayo na nakatingin sa kagandahan ng tao at madali tayong ma-impress sa kanilang mga galing. Whether it be magsalita, whether it be tumugtog, whether kung ano mang skill yun. Instant celebrity ang mata sa atin. Yung iba pa sa atin nasa starstruck sa galing nilang magsalita. Madaling matangay. At nagpapatangay naman tayo. Meron akong alam na preacher sa Pilipinas. Sa isa sa mga malalaking churches. Sadly, pag tinanong mo yung mga nakikinig sa kanya, bakit siya? Bakit nakikinig kayo sa kanya? Kasi magaling siya joke. Natuwa kami sa kanya. Doon sila nai-impress. Pero doon sa salita ng Diyos, hindi kayo na-impress. Ano ba yung kanyang pinakayag? Hindi ko matandaan pero yung joke niya alam ko. Natandaan ko yung pato. Kung ano man yun. Doon tayo nai-impress, pero doon sa salita ng Diyos, sa kaluwalhatian ng Diyos at kanyang kagandahan sa kanyang salita, wala na. Naging basura na. And yet, itong preacher na ito ay celebrity. Kay dami ng nakikinig. Hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo ang natatangay. Sabi ng Panginoon sa passage natin last week, enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction, and there are many who enter it. Karamihan sa mundo nagpapatangay sa maling turo at maling paniniwala. Tulad ni Haring Zedekiah at mga bulaan, marami silang sinasabi ukol sa Diyos. Marami silang alam At pinalalabas nila na kilala nila siya. Ngunit sa totoo lang, ayaw nilang makinig sa kanyang salita.
At ganoon din yung mga taong nakikinig sa kanila. Ayaw nila sa salita ng Diyos. Masakit daw. Therefore, hindi ganyan ang Diyos, mapagmahal siya. Ang Diyos naman ay hindi lamang mapagmahal, siya rin ay banal. Hindi naman sinabi sa Bible na God is love, love, love. No! Ang Diyos ay banal, banal, banal. He is thrice holy. Ngunit ayaw nila sa Kanya. Ngayon, pagkatapos i-describe ng Panginoon itong mga bulaan, binigay niya ngayon yung evaluation niya sa kanila. Ano ba? Approve ba? Disapprove? Tinatulan niya sila. Siya yung manlilikha. Nilikha niya lahat ng punong kahoy at ine-expect niya na mamumunga yan sa tamang panahon. Nakabantay siya. Siya nag-aalaga sa bawat isa. At ngayon, sabi niya, sa verses 19 to 20 ng Matthew 7, every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. So then you will know them by their fruits. You will know them by their fruits. Ano yung kanyang assessment? Pinuputol sila at tinatapon sa apoy. Tayo, natandaan ko nung umuwi kami noon sa Nueva Ecija at kakatapos lang ng panahon ng Tagalog. Mapapansin sa daan, may mga damo, nato yung mga halaman. Sa tabi ng daan, mapapansin mo maraming usok, nagsisiga sila. Sapagkat wala nang pakinabang doon sa mga damong yun pagkatapos ng panahon ng Tagalog. So, iniipon na lang yun at sinusunog. Wala nang ano yun. Wala nang silbi pagsasaka doon sa mga bagay na yun. At ganoon din dito sinasabi ng Panginoon. Nilikha kita para mamunga. Pero anong sinusukli nila sa kanilang panlilikha? Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. In other words, sinasabi niya, useless sila sa Kanya. Yan ang hatol ng ating manlilikha. Kaya sila pinuputol. Mga kaibigan, may isa po na hinatulan para sa atin. Kung tutuusin, dapat tayong hatulan. Dapat tayong hatulan dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit may isa na hinatulan para sa atin. Imbis na tayo ang putulin, siya ang dinala sa dakong patayan at hiniwalay sa lupain ng mga buhay. Doon siya sa labas ng lungsod pinatay. Last week, napag-aralan natin na siya rin ang lumapat doon sa daang Makili. So doon siya sa labas ng lungsod pinatay. Dahil sa ating mga kasalanan. Dahil sa ating mga kasalanan. At ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng mga masasama. Bagaman hindi siya nagkasala o wala mang anumang karayaan sa kanyang bibig. Nais ko po siyang ipakilala sa inyo. Siya si Jesus, ang Panginoon at manunubos. Dahil sa Kanya, napawi ang galit ng Diyos sa atin. Kinalugdan niya ang handog ng dahil sa kasalanan. Pinatawad tayo ng Ama at binilang na matuwid sa Kanyang harapan. From start to finish, week after week after week, yun ang pinapahayag ng ating mga nangunguna sa worship service upang ipakita sa atin ang kagandahan ng Diyos. Alang-alang sa Kanyang anak, pinatawad tayo at binilang na matuwid sa Kanyang harapan.
Naging bahagi tayo ng kanyang tawan at sambahayan. Inilayo tayo sa kapahamakan at dahil sa kanya, iniingatan tayo ngayon para sa walang hanggan. Siya ang karapat-dapat na papurihan at pasalamatan. Mga kaibigan, napakarami ang naglalakad patungo sa kanilang kapahamakan. Napakarami. Sinasabi nila kilala nila si Jesus at sa kanila ang tamang pananampalataya. Sinasabi nila na sila ang kapitan ng kanilang kaluluwa at hawak nila ang kanilang kapalaran. Nagsisilapit sila sa animoy mga tupa, ngunit sila ay mga mababangis na hayop pa lang. Mga asong gubat na naghihintay na lapain ang mga mahihina. Wala silang pakialam sa kaligtasan. Wala. Wala rin silang pakialam kung ikaw ay mapapahamak sa huli. Wala rin silang pakialam kung ikaw ay matatangay ng maling katuruan. Basta marami kayong lihis at naglalakbay sa malapad na daan. How do we now apply all of this? Number 1, mga kapatid, hindi lahat ng pangangaral ay tinatanggap at dapat paniwalaan. Sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. And the only way na makapag-iingat tayo ay pag sinanay natin ang ating mga sarili na makinig sa tamang katuruan at sumunod. Nalalaman natin ang tama ang katuruan sapagkat makikita natin na ang nagtuturo, hindi kayo tinuturo sa kanyang sarili. Ay, sikat ako. Ay, kailangan ma-bless kayo sa akin. Tinuturo niya kayo doon sa salita. At ang pagtawag sa inyo, kino-correct kayo para sumunod kayo doon sa sinasabi ng Panginoon. Tinuturuan tayo na manatiling tapat sa Kanya na unang nagmahal sa atin. Kailangan nating sanayin ang ating mga sarili na makinig sa tamang katuruan at sumunod. Sabi natin, right teaching results in right living. Wrong teaching reveals wrong living. Kung mali ang pamumuhay ng isang mangangaral, at ganun din mga kasama niyang sumusunod sa kanya. Kung mali ang pamumuhay, huwag po natin palalagpasin yun. Ang takbo ng mundo ngayon kadalasan ganito at makikita natin sa mga churches. Pag nagkamali o nagkasala, hindi didisiplinahin. Ay wala kasi kaming karapatan na magdisiplina eh. Bakit? Eh kasi makasalanan din kami. We are all sinners. Therefore, we don't judge. In the first place, yung paggamit mo ng don't judge, eh parang kay Satanas yan. Hindi ganyan ang tinuro ng Panginoon. We can judge. But we should judge righteously. May tamang paraan ng paghatol. May tamang paraan na mag-correct. Pangalawa, pag hindi ka nag-correct, eh para saan pagbigay ng Panginoon ang Matthew chapter 18? Kung paano mo i-restore ang iyong kapatid. Pag hindi mo dinisiplina yan, mapapariwara yan. At kanino, sino dapat sisihin ng Panginoon? Sisisihin ka dyan dahil alam mo na napapariwara, pero ang dahilan mo sa harapan ng Panginoon, kasi sinner din ako eh. Therefore, hindi ako pwedeng makialam sa buhay ng aking kapatid. Hayaan ko lang siya mapariwara. O, edi pareho na kayo. Dahil mali yan ang paniniwala mo, nalihis ka na rin. Hindi pwede yun. Kaya mali ang pamumuhay, hindi dapat natin palagpasin yun. Sapagkat magiging lason yun sa ministry. Kakalat yun. Kami ni Jovi, ilang ministries na ang nakita namin na walang ginagawa ang church na discipline, kumakalat na parang lason yun sa buong church. Kakalat yan. Ganun din, di ba? Subukan yung ihalo ang bulok na putasok sa mga nyo. Iwan nyo lang. Iwan nyo ng ilang araw. Tapos subukan yung tignan, amuyin nyo. Kung mabango pa, di ba? Mabango naman talaga ang
ang prutas eh. Ang galing ng Panginoon eh. Hindi lang matamis, mabango rin. Pero haluan nyo ng bulok. Ganun. Yun yung mga prinsipyo dito na tinuturo ng Panginoon. Kapag mali ang pamumuhay, ibig sabihin, may mali sa paniniwala. Kapag mali ang paniniwala, mali rin ang pinapangaral niyan. At mali ang pinakakain sa mga tupa. Kawawa. Sabi po ni Brandon Hanson, sa kanyang article sa 1517.org, over and again throughout the Old and New Testaments, we are warned about false teachers spreading false teachings. In Acts 20:29-30, we see Paul warn the Ephesian elders. Papaalis nun si Pablo eh. Kakatapos lang niya i-train yung mga elders and pastors doon sa Ephesus. That from outside as well as from within the church, there would be deceivers. That's right. Just because you hear it in church doesn't mean it's automatically the truth. Totoo naman eh. Hindi porket narinig natin sa loob ng church ay ibig sabihin katotohanan yun. Kailangan natin suriin yun. Kailangan natin i-test kung totoo. Kahit ako, i-test nyo kung totoo ang sinasabi ko. Kaya ang encouragement ko sa inyo, mag-aral tayo. Kapag mali ang paniniwala, mali rin ang pinapangaral at pinakakain sa tupa. Kailangan bantayan ang pag-uugali at pamumuhay ng mga nagsasalita sa harapan kung umaayon ito sa sinasabi ng banal na salita. Yun yung number 1. Hindi lahat ng pinapangaral ay tinatanggap at dapat pinaniniwalaan. Number 2. Tinawag tayo na manatiling tapat sa salita ng Diyos. Hindi naman pwedeng ano ka lang, sangga ka lang ng sangga, diba? Or sa basketball, hindi naman puro defense ka lang. Kailangan may offense din. Okay, tinawag tayo na manatiling tapat sa salita ng Panginoon. Bahagi ng pagtawag sa pag-iingat ay ang pananatiling tapat natin sa salita ng Diyos. We should so love God's Word that we desire to see it bear fruit, not only in the lives of our brothers and sisters, but first and foremost in our lives as well. Kadalasan sa mga churches, ang mga reklamo ganito, ay kasi si ganyan, nakita ko yung kasalanan niya, ay kasi si ganyan, chismosa, ay kasi si ganyan, hindi mapagkakatiwalaan, ay kasi si ganyan, nakita ko nung isang araw, tumayak doon sa loto, ay kasi si ganyan, nakita ko may girlfriend na, yung pala may ibang babae doon sa kabilang bundok. Hindi ko sinasabi na tularan o pabayaan ang mga kasalanan sa loob ng church. Pero unahin po natin, let us desire the Word of God so much that we should desire it to bear fruit in our lives. Mauuna tayo. In our lives, every word and every action is fruit from our hearts. Binigyan na tayo ng panibagong puso ng ating Panginoon. Kaya nga, makinig tayo. Mag-aral tayo. Sumunod po tayo sa salita ng Diyos. Ganyan natin aalagaan ang pagpapalang pinagkaloob sa atin. Every good tree bears good fruit. And therefore, mga kapatid, beware of the false prophets who come to you in sheep's clothing. You will know them by their fruits. Isa puso natin ang mga bagay na ito at iukol po natin ang ating sarili sa ating dakilang Panginoon. Tayo manalangin.